Dinala ng asawa ko ang kabit niya sa Amerika para doon manganak, gamit ang pera ng kumpanyang itinayo ng ama ko. Akala niya wala akong alam sa kanyang mga lihim na paglalakbay. Akala niya naghihintay lang ako dito na parang isang tapat na aso. Ngunit huli na siya nang tumawag ang aming katiwala. Hindi niya alam na una na ang hatol ko bago pa man siya umalis. Ako si Isabel Reyes. Mahigit 60 anyos na ako ngayon. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin, mga pilat ng panahon ang nakaukit sa aking mukha. Ngunit ang mga mata ko nanatiling matalim. Dati, akala ko noon, sapat na ang mapalaki ko ang aking anak ng maayos at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Nagkamali ako. May mga bagay na hindi lahat ng ibinibigay mo ay ibabalik sa iyo. Natutunan ko iyan sa pinakamahirap na paraan. Noon, ako ay si Isabel Reyes, 32 taong gulang. Nag-iisa akong anak ng Pangulo ng Reyes Holdings, isang pamilya na ang pangalan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at yaman sa buong Maynila. Lumaki ako sa isang tore ng garing, protektado at pinag-aral sa pinakamataas na antas. Hindi ko naranasan ang kakulangan ni ang paghihirap. Inakala kong ang aking buhay ay laging magiging isang hardin ng mga rosas, lalo na nang pakasalan ko si Marco Ramirez. Si Marco, siya ang aking una at nag-iisang pag-ibig. Pero bago ko ibahagi ang istorya ng pag-ibig na iyon, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa araw kung saan nagsimula ang lahat. Sa araw na nagsimula ang wakas ng aking dating buhay. Isang hapon iyon, halos isang linggo na siyang umalis. Taimtim akong nakaupo sa aking silid-aralan, nagbabasa ng libro, nang biglang magring ang telepono sa lamesa ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyo, siya ang aming katiwala, matagal na siyang naglilingkod sa aming pamilya, halos 3 dekada na. Narinig ko ang mahina niyang boses sa kabilang linya. Opo, Ginoo. Ayos po ang lahat. Napakagaan ng pakiramdam ko noon, walang kamalay-malay. Iniisip ko, marahil si Marco iyon, tumatawag mula Amerika. Kakausapin niya ako mamaya, magtatanong tungkol sa araw ko. Ganoon naman lagi, ngunit nagkamali ako, narinig ko ang boses ni Marco, mayabang, punong-puno ng utos, kahit na nasa kabilang dulo ng mundo. Mayroon siyang tinatago at malinaw iyon sa tono niya. Mang Tonyo, kailangan kang maging maingat. Walang dapat malaman ang asawa ko. Humigpit ang kapit ko sa hawak kong libro. Ano kaya ang tinatago niya? Pero hindi ko pinansin, baka nga may sorpresa lang siya sa akin. Ganoon ang laging paliwanag ko sa sarili. Ang boses ni Mang Tonyo kalmado, gaya ng karaniwan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bahid ng bakal, isang katotohanang hindi matatakasan. Ginoo, simula ni Mang Tonyo, huli na. Napahinto ako. Ang ginang, patuloy ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malinaw, dahan-dahan, parang martilyo na bumabagsak sa yelo. Ipinagbili na ang vilya na nagkakahalaga ng 180 milyon at umalis na noong nakaraang linggo. Ang katahimikan sa kabilang linya. Napakakapal ng katahimikang iyon. Maaari kong isipin ang mukha ni Marco, ang kanyang pagtitiwala ay naglalaho, napapalitan ng ganap na pagkabigla. Narinig ko ang pagbagsak ng isang bagay, marahil ang telepono niya. Ang kanyang mundo ng mga rosas ay nagsimulang gumuho sa mismong sandaling iyon. Hindi niya naitanong kung bakit. Hindi niya naitanong kung paano. Ang tanging nararamdaman ko noon ay isang kakaibang kalmado, isang kaalamang huli na talaga ang lahat. Mula sa pinakamataas na tuktok, ang kanyang buhay ay bumulusok sa kalaliman. At iyon ang araw, sa mismong sandaling iyon, na naunawaan ko na ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Nagbago ang aking boses, mula sa mapait na pagmuni-muni patungo sa isang mas malalim, mas tahimik na tono. Paano ako napunta sa puntong ito? Paano naging ganito ang lahat? At para maintindihan ninyo, kailangan nating balikan ang simula. Lumaki ako, si Isabel Reyes, sa isang mundo na ang karamihan ay pangarap lang. Ang aming bahay hindi lang isang tirahan.
Isa itong kuta ng kapangyarihan at kayamanan sa puso ng Maynila. Nakaipit ako sa yakap ng mga telang seda, pinoprotektahan, at pinag-aral sa pinakamahusay na paraan. Walang hindi sa aking bokabularyo. Walang di kulang. Ang buhay ay isang malaking, masarap na buffet. Naisip ko noon, ganoon na lang ang lahat. Masarap, madali at punong-puno ng pag-ibig. Lalo na nang makilala ko si Marco Ramirez, 3 taon na mas matanda sa akin. Siya ang punong arkitekto ng isa sa mga kumpanya sa ilalim ng Reyes Holdings. Hindi siya nagmula sa isang malaking pamilya, hindi tulad namin. Ngunit mayroon siyang talento. Mayroon siyang ambisyon. At ang kanyang anyo, napakakaakit, matalino at sopistikado. Naalala ko pa. Unang beses kaming nagkita sa isang charity gala. Kinakausap niya ang aking ama tungkol sa isang proyekto. Ang kanyang mga mata nagniningning sa talino. Ang kanyang mga salita pinili ng maingat. Parang isang musikero na ginagamit ang bawat nota para hulihin ang iyong atensyon. Nahulog ako. Agad. Kinabukasan, hinahanap-hanap ko na siya. Ang kanyang intelekwal na alindog, ang kanyang pagiging maginoo, at ang pangako ng isang pag-ibig na higit pa sa materyal, lahat iyon ang nagpakilig sa akin. Inakala ko noon, natagpuan ko na ang aking kaluluwang kambal. Ang aking Prince Charming. Ang aking ama, ang pangulo ng Reyes Holdings, isang lalaking dumaan na sa libu-libong laban sa negosyo. Matatalas ang kanyang mga mata. Sa simula, nag-alinlangan siya. Kita ko iyon sa kanyang mga tingin. Hindi niya sinasabi, ngunit alam ko. May kakaiba sa tingin niya kay Marco. Parang may babala. Anak, sigurado ka ba? Ang tanong niya sa akin, isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan. Mabuti si Marco, mahusay sa trabaho. Ngunit ang pag-aasawa, iba iyon. Napakabata ko pa noon. Napaka-inosente. Binabaliwala ko ang kanyang pag-aalala. Papa, mahal ko po siya. Siya lang po ang gusto ko. Puno ako ng pagtitiwala. Puno ako ng pagmamahal. At si Marco, sa totoo lang, ay napakahusay sa kanyang trabaho. Ang kanyang galing hindi matatawaran. Kaya sa huli, ibinigay ng aking ama ang kanyang basbas. Para sa akin. Dahil sa pagmamahal niya sa akin. Iyon ang aral na natutunan ko ng huli, ang limitasyon ng bulag na sakripisyo ng isang magulang. Ang aming kasalan. Iyon ay isang napakagarang pagdiriwang. Naging laman ng maraming pahina ng mga pahayagan. Ang kasalan ng taon ang sabi nila. Maraming tao. Maraming bulaklak. Maraming pag-asa, pagkatapos ng kasal. Lalo pang pinatunayan ng aking ama ang kanyang pagmamahal. Ibinigay niya ang buong kapangyarihan sa pamamahala ng kumpanya ng arkitektura sa ilalim ng aming grupo kay Marco. Ito ay isang regalo sa kasal, ngunit isa ring pagsubok. Isang malaking pagsubok para sa kanya. At para sa amin, lumipat kami sa isang villa sa Ayala, Alabang. Ito ay nagkakahalaga ng 180 milyon. Isang regalo mula sa aking mga magulang. Personal kong pag-aari. Ang lahat noon perpekto. O akala ko lang, sa loob ng 5 taon, ang kumpanya ni Marco ay lumago ng husto. Naging isa siya sa pinakamatagumpay na CEO sa Maynila. Punong-puno ng paghanga ang aking puso. Akala ko, napakaswerte ko. Ang buhay ko, isang walang katapusang pagdiriwang. Mga mamahaling regalo. Mga marangyang paglalakbay. Isang beses, nagpunta kami sa Paris. Isa pa sa Maldives. Ang bawat umaga, para akong gumigising sa isang pangarap. Naniwala ako. Buong puso kong pinaniwalaan na ang aming pag-aasawa ang pinaka-perpekto sa mundo. Ngunit may mga pangarap na sa bandang huli ay nagiging bangungot. At may mga perpektong bagay na, sa totoo lang, ay may tagong lamat hanggang sa gabing iyon.
Mas maaga siyang umuwi kaysa sa karaniwan. Hawak niya ang isang baukwet ng pinakapulang rosas. Ang aking paborito. Niyakap niya ako mula sa likuran. Ang boses niya, napakalambing. Mahal, kailangan kong umalis bukas, may kagyat na business trip sa Amerika. May malaking proyekto na kailangan kong personal na pangasiwaan. Siguro, 3 buwan ako roon. Hindi ka ba may inip mag-isa sa bahay? Kumaba ang puso ko. 3 buwan. Mahaba iyon. Ngunit sanay na ako sa kanyang madalas na paglalakbay. Hinarap ko siya, inikot ang mga braso ko sa kanyang leg. Pilit akong ngumiti. Mahal, mas mahalaga ang trabaho mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako dito kasama si Mang Tonyo. Napakalambing niya ng gabing iyon. Kakaiba. Naghanda siya ng hapunan na may kandila. Nagkwento siya ng mga nakakatawang istorya. Nangako siya na pagbalik niya, maglalakbay kami sa buong Europa. Nilunod ko ang sarili ko sa kanyang tamis. Walang hinala. Hindi ko alam na iyon ang huling kabutihan ng isang taksil. Ang huling hapunan ng isang nagtatago ng sikreto. Kinabukasan, gaya ng isang perpektong asawa, maaga akong gumising para maghanda ng almusal. Tinalian ko ang kanyang kurbata. Maingat kong inayos ang kanyang bagahe. At bago siya sumakay sa kotse, inabot ko sa kanya ang aking bagong iPad Pro. Dalhin mo ito, Marco. Gamitin mo. Mas komportable yan. Mabilis malobat ang laptop mo nitong mga nakaraang araw. May MacBook naman ako sa bahay, kaya ayos lang ako. Ang asawa ko ang pinakamagaling, sabi niya, sabay halik sa aking noo. Umalis siya ng nagmamadali. Nanatili ako sa pintuan, kumakaway hanggang sa mawala ang kanyang mamahaling sasakyan sa gate. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalungkutan. Ngunit ni sa panaginip ay hindi ko akalain na ang iPad na iyon na ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan ay magiging isang bomba. Isang bomba na sisira sa aking perpektong mundo ng mga rosas. Kung QA ay nakikinig pa rin hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng numero 1 sa ibaba sa comment section para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Nang hapong iyon, pagkatapos kong matapos ang aking trabaho, umuwi ako sa malaki, ngunit walang lamang mansion. Bigla kong naalala ang ilang mahahalagang disenyo ng file na kailangan kong ipadala sa isang kasosyo. Naalala kong nailagay ko iyon sa aking photo album. Binuksan ko ang aking MacBook. At sa sandaling iyon, naramdaman kong huminto ang tibok ng aking puso. Dahil sa iCloud synchronization. Nakalimutan naming pareho na i-disable iyon. Ang lahat ng larawan at data mula sa iPad na ibinigay ko kay Marco ay lumitaw sa harap ng aking mga mata. At doon, sa gitna ng mga larawan ng trabaho at mga plano ng arkitektura, may isang folder ng larawan na hindi ko kilala. May pangalan. Isang pangalan na nakasulat ng maingat. Nang may pagmamahal. Dahil doon, nanlamig ang aking dugo. Ang ating munting anghel. Napahinto ang aking kamay na nagkikiskis ng mouse. Isang masamang hinala ang dumaloy sa buong katawan ko. Huminga ako ng malalim. Nag-click ako sa folder, lumabas ang napakaraming larawan. Hindi iyon akin. Hindi rin kay Marco. Ang mga iyon ay ultrasound images. 12 linggo. 20 linggo. At ang pinakabago, 28 linggo, sa ilalim ng bawat larawan may nakasulat. Isang matamis na tala. Kilala ko ang sulat kamay. Kay Marco iyon. Anak ni Papa, kailangan mong maging malusog. Sinipa mo si Mama ngayon. Mahal kita. At pagkatapos, nakita ko siya. Isang larawan ng isang kabataang babae, nakangiti ng masaya. Niyayakap ang kanyang tiyan. Hawak ang mga resulta ng ultrasound. Siya iyon. Walang duda.
Ang magandang personal assistant na kinuha ni Marco, 6 na buwan na ang nakakaraan. Si Bianca, naramdaman kong nawalan ako ng lakas. Nanuyo ang aking lalamunan. Bumabati ang aking mga tenga. Nilipat ko ang mga sumunod na larawan. Mga hapunan na may kandila. Mga biyahe sa mamahaling resort. At maging ang mga larawan na nagpapakita ng matinding intimasya, kuha sa loob ng hindi pamilyar na silid-tulugan ng isang apartment. Ngunit ang huling dagok, ang pinakamamamatay na saksak, nasa isang EV file na nakasave sa tabi. Binuksan ko iyon nang may nanginginig na mga kamay. 2 business class na tiket sa eroplano. Destination, California, Amerika. Petsa ng pag-alis, mismong umagang iyon. Tagal ng pananatili, 3 buwan. Mga pangalan ng pasahero, Marco Ramirez at Bianca Santos. Sa puntong ito, wala na akong luha. Lahat ay napakalinaw. Ang 3 buwan na business trip. Ang malaking proyekto. Lahat iyon ay isang matinding kasinungalingan. Hindi lang niya ako niloko. May kabit siya. May anak sa kanya. At ngayon, gamit ang pera ko. Ang pera ng pamilya ko. Dinala niya sa Amerika para manganak. Para bigyan ang kanyang bastardo ng isang perpektong simula. At ako, ang kanyang legal na asawa. Naiwan ako sa bahay, parang isang tanga, naghihintay sa kanya. Naging isang simpleng karakter lang ako sa sarili kong kasal. Ang sakit ay naging malamig na puot. Ibinigay ko ang lahat. Pag-ibig. Tiwala. Isang karera na pangarap lang ng iba. At ganito ang paraan ng pagbayad niya sa akin. Isinara ko ang MacBook. Ang ekspresyon ng paghihirap at kawalan ng pag-asa ay nawala sa aking mukha. Napalitan ng isang nakakatakot na kalmado, pinalaki ako para maging leader. Hindi biktima. Hindi ako guguho. Lalaban ako, pumunta ako sa interphone. Dinyal ko ang isang pamilyar na numero. Mang Tonyo, ang boses ko. Hindi na iyon ang boses ng marupok na Isabel. Kundi ang boses ng tunay na may-ari ng bahay. Punta ka sa aking opisina ngayon din, may trabaho tayo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, dumating si Mang Tonyo. Ang lalaking kasama ng aming pamilya mula pa noong bata ako. Pumasok siya sa opisina. Payat siyang tao, puti na ang buhok, ngunit ang kanyang likod ay matuwid pa rin. Ang kanyang tingin laging puno ng talino at katapatan. Nakita niya akong nakaupo, hindi gumagalaw, sa harap ng MacBook. Nakita niya ang mga larawan na naroon pa rin sa screen. Walang siyang sinabi. Buntong hininga lang siya ng mahina. Sa buntong hiningang iyon may awa. Ngunit mayroon ding isang uri ng pag-unawa, na para bang ito ay isang bagay na nakita na niya. Nang kami na lamang dalawa, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit sa lahat, nagsimulang magpakita ng bitak ang aking tapang. Isinandal ko ang aking ulo sa lamesa. Tinakpan ko ang aking mukha ng mga kamay. At umiyak ako. Umiyak ako ng walang tigil, parang isang bata. Umiyak ako para sa aking pagkabata na niloko. Para sa aking purong pag-ibig na dinumihan. Para sa anak na hindi ipinanganak ng taksil na iyon. At para sa sarili kong katangahan. Ang kalmadong ipinakita ko kanina ay isang maskara lamang. Sa ilalim nito, durog na durog ang aking puso, nanatili si Mang Tonyo na nakatayo, tahimik. Inilagay niya ang kanyang mainit na kamay sa aking balikat. Hindi niya ako inalo. Hindi siya nagbigay ng payo. Alam niya na ang kailangan ko noon ay ilabas ang lahat. Linisin ang lahat ng mga ilusyon. Nang matuyo ang aking mga luha, at hikbi na lang ang natira, inalok ako ni Mang Tonyo ng isang basang tuwalya at isang baso ng tubig. Ginang, medyo ayos na po ba kayo? Tumango ako, pinupunasan ang huling luha. Salamat, Mang Tonyo. Biglang naging seryoso ang kanyang tingin. Oras na para kumilos. Si Ginoong Marco, hindi lang po kayo pinagtaksilan sa damdamin,
kundi gumagawa rin siya ng mga hakbang na nakakasira sa inyong ari-arian at sa buong Reyes Holdings. Iniangat ko ang aking ulo. Ang pagod ay agad na napalitan ng pagkaalerto. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kinuha ni Mang Tonyo ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Isinaksak niya iyon sa aking computer. Binuksan niya ang isang file na protektado ng maraming password. Ginang, simula ni Mang Tonyo, mula po ng 6 na buwan na ang nakalipas, napansin ko ang kakaibang pag-uugali ni Ginoo. Kasunod ng matagal ng utos ng Pangulo, palagi ko pong minamanmanan ng maingat ang mga aktibidad pinansyal ng mga subsidyary, kasama na ang kumpanya ng arkitektura ni Ginoo. At ano po ang inyong natuklasan? Humigpit ang tibok ng aking puso. Ginagamit po ni Ginoo ang kanyang posisyon bilang direktor upang pumirma ng mga kontrata sa iba't ibang phantom companies. Ang mga ito po, sa totoo lang, ay mga front company niya. Inilihis po niya ang isang malaking halaga ng pera mula sa kumpanya. Itinuro niya ang isang numero sa screen. Ang perang ito, dumaan sa iba't ibang account bago tuluyang inilipat sa isang account sa Amerika. Nakita ko ang numero. Umabot ito sa halos 30 milyon. Halos kalahati iyon ang kabisera ng kumpanya. At ano ang balak niyang gawin sa perang iyon? Maghanda ng isang bagong buhay sa Amerika. Ginang, sagot ni Mang Tonyo, ang boses niya ay malamig. Kasama si Ginang Bianca at ang kanilang magiging anak. Ang 3 buwan na biyaheng ito ay isang pagtakas. Wala siyang balak bumalik. Plano niyang kunin ang lahat, iwanan kayo ng isang walang lamang kumpanya at mga utang. Isa pang saksak. Mas malalim at mas malupit. Hindi lang niya ako niloko. Nagplano pa siya ng pandaraya. Balak niyang lustayin ang mga ari-arian ng mismong kumpanyang nagbigay sa kanya ng pangalan. Isang kumpanyang itinatag gamit ang pera ng aking pamilya. Gusto niyang mawala sa akin ang lahat. Ang pag-ibig. At ang pera. Ang galit na naglalagablab ay lumamon sa sakit. CJ, Marco Ramirez. Kinagat ko ang aking labi. Kung gusto mong maglaro ng marumi, paglaruan natin. Iniangat ko ang aking ulo. Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ni Mang Tonyo. Ang aking tingin ay hindi na marupok at masakit, kundi puno ng matinding determinasyon ng isang nasa kanto. Mang Tonyo, ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. Ang plano ng paghihiganti ay opisyal na nagsisimula. Ayoko ng maingay na laban. Ayoko ng magpakababa sa kanyang antas. Aatakihin ko ang pinakamagmamalaki niya. Ang kanyang karera at ang kanyang pera. Ano po ang kailangan kong gawin, Ginang? Tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig na handa na siya. Una, sabi ko, makipag-ugnayan ka agad sa pinakamahusay na real estate agencies. Gusto kong ibenta ang villa na ito ngayon din. Ngayon din? Mukhang medyo nagulat si Mang Tonyo. Ngunit kung ibenta po natin ng ganoon kabilis, mahihirapan po tayong makakuha ng magandang presyo, Ginang. Alam ko, putol ko sa kanya, ngunit kailangan ko ng cash para maiwasan ang mga posibleng legal na issue sa hinaharap. At gusto kong kapag bumalik siya, maramdaman niya ang kawalan ng bahay na babalikan. Hindi bale nang malugi ako ng kaunti. Sabihin mo na ibebenta natin sa sinumang magbabayad ng cash sa loob ng 48 oras. Gusto kong maintindihan niya na kapag ginulo mo ang isang babae, hindi ka makakatakas kahit tumakbo ka pa sa dulo ng mundo. Yumuko si Mang Tonyo. Naiintindihan ko po, Ginang. Sisimulan ko po agad. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa sa malawak na silid. Ang mga luha ay natuyo na. Ang sakit ay naging lakas. Sa larong ito, hindi lang ako babawi sa nawala sa akin, kundi sisiguraduhin kong magbabayad siya ng mas malaki, mas matinding presyo. Sa Amerika, patuloy na lumangway sa karagatan ng kasinungalingan sina Marco at Bianca. Bawat araw ay isang panibagong pahina sa kanilang panaginip na kulay rosas,
Walang kamalay-malay na ang pundasyon ng kanilang marangyang buhay ay tuluyan ng gumuho sa Maynila. Hindi nila alam na ang mansyon na inakala nilang kanila ay naibenta na, at ang bawat sentimo ng yaman sa Pilipinas ay mahigpit ng binabantayan. Ako, sa kabilang dako, ay tahimik na nagmamasid. Bago pa man sila umalis, sinadya kong hayaan ang mga international credit card ni Marco. Bawat pag-swipe niya, bawat mamahaling regalo para kay Bianca, ay isang bagong ebidensya, isang pako na lalong magbabaon sa kanyang sariling libingan. Ang rurok ng kanilang kahibangan ay naganap sa isang maaraw na hapon sa Rodeo Drive sa Beverly Hills. Buong pagmamalaki na ipinarada ni Marco ang inarkilang Ferrari at inakay si Bianca papasok sa isang tindahan ng Hermes. Ang kanyang layunin, bilhin ang isang kulay rosas na Birkin na gawa sa balat ng buwaya, isang kapritsyo na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Iyon daw ang regalo niya para sa ina ng kanyang magiging anak. Ngunit ang panaginip ay biglang naging isang bangungot. Ang American Express Centurion card niya, ang itim na card na simbolo ng walang hanggang kapangyarihan, ay tinanggihan. Declined, sir, ang malamig na sabi ng sales associate. Nanlaki ang mga mata ni Marco, nag-init ang kanyang mga pisngi. Inilabas niya ang Visa Infinite, ngunit pareho lang ang resulta. Ang bawat pagtanggi ng makina ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao, isang nakakabinging anunsyo ng kanyang pagbagsak sa harap ng maraming tao na napapatingin. Si Bianca, na kanina lang ay parang reyna, ay namula sa matinding hiya at galit. Hindi maintindihan ni Marco kung bakit ang mga card niyang dati ay walang limitasyon ay bigla na lang naging walang silbing piraso ng plastic. Ang hindi niya alam, bilang principal cardholder, nasa akin ang lahat ng kapangyarihan para isara ang gripo anumang oras na naisin ko. May mali lang siguro sa bangko, ang pilit niyang paliwanag kay Bianca, habang hila-hila niya ito palabas ng tindahan. Ngunit ang mga mata ni Bianca ay nanlilisik na. Anong mali sa bangko? O baka naman nalugi ka na at niloloko mo lang ako, ang sigaw niya sa gitna ng daan. Doon nagsimula ang kanilang pagtatalo, isang laso na unti-unting kumalat sa kanilang relasyon. Ang matatamis na salita ay napalitan ng mapapait na panunumbat. Ang bangungot ay hindi natapos doon. Kinagabihan, hindi na sila pinapasok sa kanilang 5-star hotel suite dahil sa hindi na bayarang mga singil. Mula sa malambot na kama at mamahaling tiyampag, napilitan silang magpalipas ng gabi sa isang mumurahing motel sa isang tagong bahagi ng syudad kung saan ang amoy ng alikabok at lumot ang kanilang kasama. Dagdag pa rito ang walang tigil na pagpapadala ng mga singil mula sa klinika para sa nalalapit na panganganak ni Bianca. Mga halagang umaabot sa libo-libong dolyar ang pag-ibig na inakala nilang matatag ay gumuho kasama ng kanilang pera. Ang bawat pag-uusap ay nauwi sa sigawan tungkol sa pera. Ginamit ni Bianca ang bata sa kanyang sinapupunan bilang sandata. Gusto mo bang manganak ako sa kalye? Ang paulit-ulit niyang isinusumbat kay Marco. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Marco ang lahat. Nawala na sa kanya ang kanyang karera, ang kanyang tahanan, ang kanyang pera, at ngayon, maging ang babaeng pinagpalit niya sa lahat ay tila unti-unti na ring tumatalikod. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang huling pag-asa ang pumasok sa kanyang isip, ang kanyang huling baraha, ang tumawag sa kanyang mga magulang. Habang si Marco ay nalulunod sa Amerika, ako naman ay isinasagawa ang susunod na yugto ng aking plano, ang aking perpektong pagkawala. Sa tulong ng aking ama at ni Mang Tonyo, lumipat kami ni Adrian sa isang penthouse unit na matagal ng pag-aari ng aming pamilya, isang sikretong kanlungan na may pinakamatataas na antas ng seguridad. Ito ang aking bagong mundo, malayo sa mga alaala ng pagkakanulo. Ang unang hakbang ay ang putulin ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Dinurog ko ang aking lumang SD card, gumawa ng bagong numero ng telepono, at binura ang lahat ng aking social media accounts. Ang masunuring asawa ng Direktor Marco Ramirez, ang babaeng kilala ng lahat bilang si Valentina, ay opisyal nang naglaho sa mundo.
Nais kong maranasan ni Marco ang takot na dulot ng kawalan ng kontrol, ang pakiramdam ng sumisigaw sa kawalan. At nagsimula nga siyang sumigaw. Ang kanyang mga tawag at mensahe ay walang tigil na dumating, na tahimik namang ipinapasa sa akin ni Mang Tonyo. Mula sa mga pagbabanta, Valentina, huwag kang sumusobra, hanggang sa mga pagsusumamo, Valentina, patawarin mo ako, mag-usap tayo, binasa ko ang lahat ng walang anumang emosyon. Ang bawat salita niya ay nagpapaalala lamang sa akin ng araw na iyon sa ospital. Noong inihagis niya sa akin ang 500 piso at sinabing, ito, pambili mo ng pagkain. Ang sakit na iyon ay matagal nang naging yelo sa aking puso. Habang si Marco ay nababaliw sa paghahanap sa akin, ang aking ama at si Mang Tonyo naman ay abala sa pagwasak ng kanyang naiwang imperyo. Maingat silang nagpakalat ng mga balita sa mundo ng negosyo, mga kwento tungkol sa paglustay at posibleng pagkalugi ng Ramirez Architects. Ang mga kasosyo na dati pumipila para makipagkamay sa kanya ay isa-isang umatras. Ang mga demanda ay nagsimulang dumating. Mula sa malayo, walang magawa si Marco kundi panoorin ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Gustuhin man niyang umuwi, wala siyang pera kahit para sa pamasahe sa eroplano. Sa Amerika, lalong tumitindi ang pressure mula kay Bianca. Bawat araw, ang kanyang mga banta ay lalong tumitindi, naiiwan siya o ipapalaglag ang bata kung hindi siya makakahanap ng paraan. Hindi ko hahayaang manganak ang anak ko sa lugar na tulad nito, ang sigaw niya, gamit ang kanilang anak bilang isang kasangkapan para sa pera. Dahil sa matinding desperasyon, ginawa ni Marco ang isang bagay na magiging huling pako sa kanyang kabaong. Lumapit siya sa mga nagpapautang na konektado sa mafia, mga taong hindi nagtatanong pero naniningil ng may tubo na dugo ang katumbas. Isinanla niya ang kanyang pasaporte at pumirma sa mga kasulatan ng utang na hindi niya naiintindihan. Ang hindi niya alam, ang gawaing ito ay ang huling pala, na siyang maghuhukay ng sarili niyang libingan. Alam ko ang bawat galaw niya sa pamamagitan ng mga impormasyon mula kay Mang Tonyo, ngunit hindi ako kumibo. Naniniwala akong ang karma ay may sariling paraan ng paggalaw. Sila ang gumawa ng kanilang sariling impyerno, at nararapat lamang na sila ang magdusa sa init nito. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng numero 1 sa ibaba sa comment section, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang huling yugto ng aking paghihiganti ay hindi na idinaan sa tahimik na paraan. Ito ay isang bagyo, isang delubyo na nilikha para wasakin ang huling piraso ng dignidad na natitira kay Marco. Sa tulong ni Pangulong Reyes, naglunsad kami ng isang media attack. Maingat na nagpakalat si Mang Tonyo ng mga impormasyon sa mga tabloid at chismis websites, mga kalahating katotohanan na mas mabisa pa kaysa sa buong kasinungalingan. Sumabog ang mga balita na may mga headline na sumisigaw. Direktor Marco Ramirez, lumuste ng 30 milyon mula sa kumpanya at tumakas sa Amerika kasama ang kabit. Ang tunay na mukha ni Marco Ramirez, isang manloloko na iniwan ang asawa at anak, tumakas kasama ang pera ng kumpanya. Ang mga ebidensya ay hindi kumpleto, ngunit sapat na para maniwala ang publiko, mga litrato namin ni Marco at Bianca sa Amerika, mga kopya ng bank transfer, at mga salaysay ng mga empleyado tungkol sa marangyang pamumuhay ng kanilang si. Ang Maynila ay nag-alab sa galit. Si Marco ay tinawag na walang hiya, manloloko, isang modernong Don Juan. Ang Ramirez Architects ay tuluyan ang bumagsak. Sa Amerika, naubusan na ng pera at nakasanla ang pasaporte. Wala nang ibang pagpipilian sina Marco at Bianca, kundi ang humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas para makauwi. Sakay ng economy class, lumapag sila sa Ninoy Aquino International Airport isang hapon na maalinsangan. Pagod, gusot ang mga damit at hila-hila ang mga mumurahing maleta. Ngunit hindi pamilya ang sumalubong sa kanila. Sa halip, isang galit na effigy ng mga pinagkakautangan, mga shareholder na naloko, at mga mamamahayag ang sumugod sa kanila.
Sigawan, tulakan at mga mura ang kanilang inabot. Ang lahat ng ito ay nakunan ng mga kamera na sadyang nandoon dahil sa impormasyong ipinarating namin. Ang larawan ng dating glamorosong si na napapalibutan, inaalipusta, at inaapi ng kanyang mga nagpapautang sa airport, ay agad naging pinakamataas na balita. Matapos mailigtas ng seguridad ng paliparan, wala silang ibang mapupuntahan, kundi ang lumang bahay ng mga magulang ni Marco sa probinsya, isang maliit na espasyo na malayong-malayo sa kanilang nakasanayang mansyon. Doon, hinarap nila ang mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Isang umaga, itinanghal ng pamilya Ramirez ang kanilang huling desperadong palabas. Lumuhod sila sa harap ng tarangkahan ng mansyon ng mga Reyes. Umiiyak ang ina ni Marco, isinisigaw sa mga usisero na ako daw ay isang masamang asawa na hindi sila pinapapasok. Pinapasok ko sila. Sa sala, sa harap ko, lumuhod si Marco, niyakap ang aking mga binti, umiiyak at isinisisi ang lahat kay Bianca. Ang kanyang ina ay nakiiyak din, tinatawag akong ki-anak at hinihiling na patawarin ko ang ibata at tanga niyang si Marco. Sinubukan nilang palabasin na ako ang kontrabida, ang taong walang puso at hindi marunong magpatawad. Hinayaan ko silang tapusin ang kanilang pag-arte. Nang sila'y tumahimik, malamig kong tinanong, tapos na ba ang palabas? Sumenyas ako kay Mang Tonyo. Inilapag niya ang isang tablet sa mesa. Doon, ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, mga recording ng pag-uusap ng ina ni Marco na sinisiraan ako, ang bulong ni Marco kay Bianca tungkol sa plano nilang kunin ang aking yaman. Kapag napirmahan na ng tangang asawa ko ang mga papeles, lahat ng ito ay atin na. Ipinakita ko rin ang mga litrato, ang mga bank statement. Tingnan ninyo, Ginoo at Ginang Ramirez, ito ba ay pagkatrap o ito ay isang maingat na planong panloloko ng inyong minamahal na anak? Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang kanilang mga bibig ay natikom. Sa sandaling iyon, naintindihan nilang hawak ko, hindi lamang ang katotohanan, kundi ang patunay sa mga krimen na maaaring magkulong kay Marco ng habang buhay. Ang kanilang palabas ay bigo. Pagkatapos ng komprontasyon sa aming bahay, umalis ang pamilya Ramirez na balot sa takot. Hindi ako agad kumilos. Hinayaan ko silang kainin ang kanilang mga agam-agam, hinayaan kong ang kanilang mga panloob na salungatan ang sumira sa kanila. At gaya ng inaasahan, si Bianca, ang pinakamahinang kawing, ang unang bumigay. Lihim siyang nakipagkita sa akin sa isang tahimik na kapihan. Inalok niya akong ibenta ang mga ebidensya laban kay Marco, mga kontratang peke, mga transaksyon ng money laundering, sa halagang 18 milyong piso, malamig kong tinanggihan ang alo. Sinabi kong hindi ko kailangang bilhin ang isang bagay na pag-aari ko na, at ipinaalala sa kanya na siya ay kasabwat din sa krimen. Ang pag-uusap na iyon ay sinundan ng isang mas malaking sunog. Si Bianca, sa kanyang desperasyon, ay sinubukan ng si Marco mismo ang kikilan. Sa isang pag-uusap na lihim kong nai-record, ipinarinig niya kay Marco ang mga patunay ng kanyang mga iligal na gawain at humingi ng 40 milyon kapalit ng kanyang katahimikan. Doon na tuluyang gumuho si Marco. Ang pagtatalo ng dalawang nagtaksil ay nauwi sa sakitan at masasamang salita. Dumating ang araw ng aming pagdinig sa kaso ng diborsyo. Pumasok ako sa korte na may kapayapaan sa aking puso, hindi para sa paghihiganti, kundi para isara ang isang maling kabanata. Si Marco ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, nakayuko, hindi makatingin sa akin. Inilatag ng aking abogado ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang mga bank statement na nagpapatunay ng paglustay niya ng 30 milyon, ang mga patunay ng kanyang pandaraya. Ang abogado ni Marco ay sumubok pang ipaglaban ang hasyan sa ari-arian, ngunit mabilis itong pinabulaanan. Ang lahat ng mayroon si Marco ay dahil sa suporta ng aking pamilya, isang bagay na winasak niya dahil sa kanyang pagtataksil. Ang hato ng korte ay malinaw at pinal. Ang diborsyo ay ipinagkaloob.
Ang buong pangangalaga kay Adrian ay napunta sa akin, at si Marco ay walang karapatang dumalaw hanggat hindi niya napapatunayan ang kanyang katatagan. Ang mansyon at ang aking personal na yaman ay kinilalang akin lamang. At higit sa lahat, inutusan siyang ibalik ang 30 milyong ninakaw niya. Lumabas si Marco sa korte na walang dala, pasan ang isang dambuhalang utang at isang hinaharap na blanko. Ako naman, sa kabila ng tagumpay, ay nakaramdam ng isang kakaibang kahungkagan. Ang huling kabanata ng kanilang karma ay isinulat mismo ni Bianca. Matapos ang ilang linggo, iniwan niya ang kanyang bagong silang na sanggol, na pinangalanan kong Julian, sa pintuan ng bahay ng mga magulang ni Marco sa probinsya. May kasama itong isang peking sulat na nagbabantang magpapakamatay, sinasabing si Marco ang ama at sila na ang bahalang mag-alaga. Pagkatapos noon, naglaho na si Bianca na parang bula. Ilang buwan pa ang lumipas, si Marco ay inaresto. Hindi dahil sa utang sa mafia, kundi dahil sa kasong paglustay ng pondo, batay sa mga ebidensyang isinumit ko. Ang huling larawan niya sa diaryo ay isang lalaking wasak, balbas sarado, at may mga matang walang buhay. Ang dating glamorosong sihi ay wala na. Hinatulan siya ng 12 taong pagkakakulong. Nang mabalitaan ko ito, wala akong naramdaman. Para sa akin, si Marco ay namatay na noong araw na inihagis niya sa akin ang 500 piso sa ospital. Sa wakas, tuluyan ko nang naisara ang aklat ng nakaraan. 3 taon ang lumipas. Sa loob ng mga taong iyon, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Hindi na ako si Valentina na nakatira sa isang toreng-garing o isang babaeng nilalamon ng paghihiganti. Ako na ngayon ay isang ina, isang negosyante, isang babaeng natutong mahalin muli ang sarili. Bilang vice-presidente ng Reyes Holdings, pinalago namin ng aking ama ang kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ko ay si Adrian, ang aking 4 na taong gulang na anak, isang batang matalino at puno ng buhay. Lihim din akong nagpapadala ng buwanang suporta para kay Julian sa pamamagitan ng isang charity foundation. Siya ay naninirahan kasama ang kanyang lolo at lola sa probinsya. Ang ina ni Marco, ayon sa aking mga naririnig, ay nagbago na, nawala ang pagiging sakim at ginugol ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa apo bilang isang uri ng pagsisisi. At sa gitna ng aking bagong buhay, dumating si Marcos. Isa siyang arkitekto, hindi kasing gwapo o romantiko ni Marco, ngunit mayroon siyang kahinahunan, isang matalinong ngiti at mga matang nakaunawa. Nakuha niya ang aking puso, hindi sa mga bulaklak, kundi sa kanyang pakikinig, sa kanyang paggalang sa aking nakaraan nang hindi ito hinuhusgahan. Napakatatag mo, ang sabi niya sa akin minsan. Sino mang dumaan sa pinagdaanan mo at bumangon ay karapat-dapat maging masaya. Unti-unti, naging malapit din siya kay Adrian. Tinuruan niya itong mag-assemble ng mga modelo, maglaro ng bola. Isang hapon, habang nagpapalipad kami ng saranggola sa parke, tinanong ni Adrian, "Mama, pwede bang si Tito Marcos ay maglaro sa bahay palagi?" Ngumiti ako, isang tunay na ngiti at tumingin kay Marcos. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-asa. Hinaplos ko ang ulo ng aking anak at sinabing, kung gusto ng anak ko, syempre. Ang huling pagtatagpo namin ni Marco ay nangyari ilang buwan pagkatapos noon. Sa isang supermarket, habang namimili kami ni Marcos at Adrian, nakita ko siya. Siya ay isang security guard, payat, may mga puting buhok na, at suot ang isang unipormeng maluwag. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mukha ay bakas ng hirap. Nakita rin niya ako, masaya sa piling ni Marcos, habang si Adrian ay tumatawa sa balikat ng lalaking tumatayong bago nitong ama. Mabilis siyang umiwas ng tingin at nagtago sa isang sulok, tila tinatakasan ang isang multo. Hindi ako nagsalita. Hinawakan ko lang ng mahigpit ang kamay ni Marcos at nagpatuloy sa paglakad. Walang galit, walang paghihiganti. Ang nakita ko lang sa kanyang mga mata ay pagsisisi at isang sakit na marahil ay hindi na mawawala. Sa pag-uwi, napagtanto ko ang 3 aral na ibinigay sa akin ng buhay.
Una, para sa mga magulang, ang pagmamahal ay may hangganan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag na pagsasakripisyo, kundi paggabay na may respeto. Ikalawa, para sa mga anak, ang pasasalamat at responsibilidad ay hindi mabibili. Si Marco ay halimbawa kung paano sinisira ng kasakiman ang lahat. At panghuli, tungkol sa buhay, ang linya sa pagitan ng hustisya at paghihiganti ay manipis. Pinili ko ang matalinong pagganti na nagbigay ng katarungan nang hindi sinisira ang aking sarili sa puot. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. Habang tinitingnan ko sina Marcos at Adrian na nagtatawanan sa aking tabi, alam ko sa aking puso, lumipas na ang bagyo, at sa likod nito ay isang kakaibang malinaw at asul na langit. Dito nagtatapos ang kwento ni Isabel Reyes. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Isabel? Mayroon ba kayong gagawing naiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang kwento ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka ang kwento ninyo naman ang ating maririnig.